レリア。レリア。それでは2024年4月21日の礼拝を始めていきます。皆さんお立ちください。賛美歌の539番「雨降りごといて」を賛美していきましょう。中高の方にあります賛美歌539番です。それでは聖書講読本に移りたいと思います。今日の聖書の箇所はヨハネ1章9から17節になります。私の方で9節11節、皆さんの方で10節12節と講読していきます。それではヨハネ1章9節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人ごとしての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の導きした高さの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは、立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。お願いしてください。それでは聖歌465番「呼人の咎のために」を賛美していきましょう。聖歌の465番です。Spirit of the Lord is
祈りをレーガン兄弟にお願いします。Sabi ko kayo kayo. Lord, ang Diyos na nakila at kapagmahal. Salamat po Panginoon sa hapon ito. Salamat Lord sa muli na pagkataon. Salamat Lord sa pag-ingat mo sa amin, Lord, sa buong sarili ko. Lord, kung saan patuloy natin naranasan ng pagkalinga, pag-iingat ng pagmamahal Panginoon. Salamat Lord. Dahil alam naman namin Lord na wala naman po talaga kami magawa Lord kung kami iwalay sa iyo Panginoon. Salamat Lord sa pagkakataon hindi natin natulog mo sa bawat isa. Salamat Lord sa mga tang umaga nito Panginoon. Diyos mo po Panginoon at pagwalain Lord, guide mo pa po tayo yung mga kapatid namin na hindi pa po nakarating na dito Panginoon. Stage your hands Lord na makasama namin sila na magpuri at pasalamat sa itong umaga nito Panginoon. Salamat din po Panginoon sa umaga nito sa mensahe na nakalaan sa umaga nito Panginoon. Diyos mo ang hayag ng mensahe sa umaga nito. Diyos mo si Lord Jimmy Lord. Tapos mo po siya sa inyong Panginoon. Gamitin mo siya sa umaga nito bilang malinis na Lord at dalawian ng iyong pagpapala Panginoon. Diyos mo rin po sa Panginoon Panginoon, maging si Pastor Roy. Diyos mo rin po Panginoon si Ma'am Naomi na mag-translate po ng iyong mga salita. Kapag mas lalong maintindihan po Panginoon ng aming mga kapatid na Japanese Lord. Diyos mo rin po lahat mga gawain na inilid ko Panginoon. Lalo na sa mga hindi pa Christian country po Panginoon. Diyos mo yung mga pastor na magdadala ng mga mensahe niya. Diyos mo po Panginoon yung word na gagamitin ngayon ni Lord Jimmy upang kausapin kami, ipaintindi sa amin po Panginoon. Lord, we invite your Holy Spirit Lord. Alam namin na 2 or 3 we're gathered in your name Panginoon, you are in the midst of us Lord. Alam namin, kasama ka namin Panginoon. Alam namin na magtatagumpay kami hindi sa sarili namin lakas Panginoon, kundi sa sarili mo Panginoon. Dahil alam namin, hindi lang kami ipinarada sa tagumpay. Dahil po Panginoon, tagumpay na kami dahil nagtagumpay kayo. Salamat po Panginoon sa pagkataong muli. Salamat Lord sa kabuuan ng gawain ito. Mismo at pagwalain simula hanggang sa matapos Panginoon. Huwag mong hayaan na hindi namin maunawaan, hindi namin maintindihan ang nais mo sa mga dito Panginoon. Salamat Lord. Salamat Panginoon. We give you praise and we give you the highest honor and glory Panginoon. In Jesus' name we pray. We're going to say Amen.それでは続いて聖歌の229番お道具おかげを賛美しましょう。聖歌の229番。Amen.
ではワンウェイを感じましょう。それでは聖書朗読大谷兄弟献身を兼ねメッセージをジミー兄弟となります。今日の聖書の箇所はローマ12の2になります。よろしくお願いします。今日の聖書に関しては、ローマ12章1節2節になります。お願いします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる自由、生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アーメン。So yung kakantahin po nila, sila po yung, ang pangalan po na ng kanilang ginawa pong grupo ay Thanks. Thanks, no? Tapos ngayon, nakakantahin po nila yung Amazing Grace. yung Amazing Grace, pero sa Nihongo kasi, sa Japanese, Odoroku Bakari, no? Kumbaga, surprisingly, or kaya overwhelmed, parang ganun kasi yung meaning niya. Pero sabi niya sa pumuhay po natin, hindi lagi naman masaya. Minsan may masayang surprise, meron ding malungkot na surprise sa buhay natin. So, itong grupo, alam niyo naman po, yung dalawa po doon, nakabaptize lang. Tapos, ito yung dalawa, syempre, medyo matagal naman. Pero, sabi niya, she never imagined na darating yung araw na to, matagal na sa'yo ng dalawa, no, na, at kakanta pa sila sabay-sabay. So, ganun po yung surprise na dumating sa buhay din niya. Tapos, first time si Aoi Chang, magigitara po siya. Ever, no? Parang first time, debut na daw niya kung baga ngayong araw na to. So, para sa Panginoon po lahat na ginagawa namin. Amen.
Amen. So, good morning po. Amen. So, po rin Panginoon, dahil nandito ulit tayo sa gawain ng Panginoon, meron ulit tayong opportunity na magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa araw nito. Pagkat, sabi nga, samantayin natin yung panahon na tayo maglingkod sa Panginoon, pagpuri dahil hindi natin alam ang panahon ngayon kung hanggang saan ang natin. そうですね。今日またこのように皆さんと礼拝ができることを感謝します。そして何があるかわかんないこの世の中でまた本当に奉仕ができること、本当に最大限にいろんなチャンスをつかんでですね、神様に奉仕をしようではありませんか。Amen. So, purihin Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ating mga pastor dito, Pastor Luis, Pastor Enjo, and sa ating mga leaders dito sa Tagawa, and Siriwata. Salamat sa mga opportunity na binibigay ng Panginoon para sa akin na magbibigay ng mensahe para sa inyo. そして健常先生はじめルイ牧師、そして皆さん私にこんな本当に小さな私にこのような素晴らしい機会を与えてくださり、本当に神様のその言葉を私によって今日はいろいろ共有できることを心から感謝します。 Amen. So, sabi mo hindi naman tayo pastor, ganoon, hindi naman tayo nakapag-aral sa pinag-aralan nila. Para sa akin, it is a great privilege para sa akin na mag-share ng salita ng Panginoon. シンガポールには本当に通わなかったんですけれども、でもまた本当にこれは特権と思って神様に栄光を与えます。 So, medyo pasensya minsan kasi hindi naman tayo purong Tagalog. Kaya hindi ako medyo bulol ako sa mag-Tagalog. Minsan mayroong baka hindi maintindihan na translation para sa akin ay pasensyahan na lang. At meron naman akong messenger kung meron kayong hindi talaga maunawaan, pwede naman ako i-message. Kasi mas appreciate ko kasi yung may nagsasabi sa akin na bro, medyo mali yung ganun. Parang sa akin is mas appreciate ko yung ganun na alam mo kung paano mo itutuwid yung mali. ちょっとタガログ語、方言がもともと自分の第一言語ってこともあって、ちょっとタガログ語自体、今彼はタガログ語っていうフィリピンの教養語を使ってるんですけど、もともと田舎から来てるんで、本当は方言の方が話しやすくて、タガログ語でちょっと話をするときに分かりづらいなっていうときはあるかもしれませんけど、メッセージャーで何かあれば、ちょっとこうでしたよとか言ってくれればありがたいです。 So, purihin Panginoon dahil sa probinsya namin, nag-preach ako ng ganito, doon naman kasi may lingwahe kasi kami, sariling lingwahe, kaya talagang natatranslate mo ng maayos yung salita ng Panginoon dahil yun yung originality. オリジナルってことで、自分の言語が方言が一番話しやすくて、何度かその田舎の方でそのように、同じように皆さん今日が至ってこのメッセージを共有できることもあったんですけれども、やはり言語が自分の言葉だったのですごく自由にもっとかつ本当にスムーズに伝えることができたと思っています。 So, Amen. So, purihin Panginoon, tayo po ay punta sa ating pag-aralan ngayon. Sabi nga sa Romans 12, chapter 12, verse 1. Chapter, then, so sabi nga dito sa Romans chapter 12, verse 1 to 2, sabi na, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable, and unto God, which is your reasonable service. 2. And be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that is what is good and acceptable and perfect will of God. Amen. So, tayo po'y manalangin. はい、お祈りをしたいと思います。今、ローマの箇所を12節から12章の1から2を読み上げました。 Yes, Lord, ang ng Diyos na mapangyarihan sa lahat. Lord of Lords, King of Kings. Father, maraming salamat, Ama, sa umaga ito. 今日この朝、 Salamat, Lord, sa oras na kami, Panginoon, ay nabigyan, O Lord, ng opportunity, Lord, na patuloy, Lord, na magpuri, Panginoon, magsamba sa iyong banal na pangalan, 本当にこ Lord. の賛美を捧げられるこのチャンスを与えてください Sapat, Lord, ikaw, Panginoon, nakakahawak, Panginoon, ng aming tayo, 私たちの Panginoon. 人生は Ikaw 神 nakakaalam, 様によ Panginoon, って kaya 作 bukasan, られ、 Panginoon. 私たちの人生 Hindi に責 namin 任 alam を kung 持ってくだ mangyayari さる bukas. Pero ikaw 神 ang
aming 感謝します。 Lord, maraming salamat, Ama, sa opportunity, Lord, na patuloy mo, Lord, na binibigay sa aming Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay paglingkuran. 日々の私の弱い Ikaw, Panginoon, ay 私 sambahin ですけれ ang ど banal も、 na pangalan. 神様によって私を強められ、神 Lord, 様 we の pray, ような Panginoon, sa い iyong ろんな形で奉仕ができるこ oras と dito, を O 感 God, 謝しま sa す。 iyong mensahe, こ Lord, の時間、 sa Romans ロー 12, マ書の12章 1 and の 2. Halos ang 1 patuloy, か O ら God, 2まで学びま ng すけ mga れ araw, ど O も、 God. Use me mightily, Panginoon, sa 神 iyong 様 gawain, が Panginoon. 神様を用いて、 Use me, Panginoon, na magiging malinis, Lord, na daluyan ng pagpapala, Panginoon, Panginoon, Lord, ang iyong message, Panginoon. Siya, Lord, ay patuloy, Lord, na aming maunawaan. Ang nais mo, Panginoon, sa aming そ buhay, れらを O 本 God. 当に人生に Sapat, Lord, hindi ito ang nais namin, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon, ang may nais, Panginoon, sa lahat ng 礼 mga 拝 gawain を ito, 祝 O 福して God. ください。 Maraming salamat, Ama, sa umaga nito, Panginoon. こんな Salamat, ところ Lord. で礼拝を行 Patuloy わ mo, れてい O ます God, が、 sa Panginoon, ang イエス isip 様 at が puso, O そ God. れぞれの Siya, Lord, ay patuloy namin, Panginoon, na unawaan ang nais mo sa aming buhay. どうか一人一人が本当に一人一人に対してのメッセージになって、 We pray, Panginoon, 本 sa 当に mga 変えられ gumagawa, ますよ Panginoon, うに、 ng gawain, このメッセージを通して sa 変えられ mga ます bansa, ように、 Panginoon, bansa 祈っていま Pilipinas, す。 at sa lahat, そ Panginoon, して sa フィリピンの方でも全世界で行われている、 mundo, Panginoon, pero ang patuloy, O God, na manguna, Panginoon, sa 今 gawain 礼 ito, 拝 O も行 God. われています。 Siya, Lord, ay patuloy, Lord, na maunawaan nila, Panginoon, 本当にその聞いている ang 方 iyong 々 nais, にも、 Panginoon, ang iyong 本当に will, イエス様 Panginoon, の御 sa 心 bawat が tao, Panginoon. 理解できます Maraming ように、 salamat, 聞いている Ama, 方 sa 々、 umaga 礼 nito, 拝に Panginoon. 集まっている方 Kami po 々、 mabibigay sa 全 iyo. 世界のためにもお Pagpulit 祈りい po た sa します。 salamat. すべて Sa の栄 pangalan ni 光を Jesus. イエス・キリストの皆によって Amen. お祈りします。アーメン。 So, kinuha po natin yung title niya dito sa sa verse 1. Sabi na, your reasonable service. Sabi niya, dito sa Romans chapter 12, kaya binigay ng Panginoon din to na mensahe para sa atin. Kasi ang dami talaga nami-misinterpret sa verse na ito, sa chapter na ito. そうですね、ちょっと今日のタイトルは、Our Reasonable Service to God。日本語で言うと、私たちの合理的な奉仕、合理的な神様への奉仕っていうタイトルなんですけれども、このローマ書を読んでいくと、結構多くの人がこう違うふうに捉えてるなっていうのを感じたから、これは本当に私がここ数週間かけて、何かこう語りたいなっていうふうに神様から与えられたところなんです。 Amen. Noong nandito pa tayo sa the law preaching, maraming naririnig. Marami tayo napapakinggan na preaching na pagdating dito sa living sacrifice, medyo sasabihin ko na medyo nagkakalayo. Kasi sabi nila kasi, lalo nung makikita yung maano ng Hillsong, tingnan natin. Kung nakikita nyo po yung mga tumutugtog sa Hillsong, di ba puro tattoo yun, yung mga tumutugtog ng kwan. Ginagamit kasi na parang judgment na ay hindi yan karapat-dapat sa Panginoon kasi maraming dumi sa katawan. Eh ang sabi ng Bible, sabi niya, present your body as a holy. Holy ba yun? May batik. Sabi ko, mukhang medyo mali yata yung context. そうですね、少しここで皆さんにも言いたいのが、あなたの体を神に受けられる清い生きた供え物として捧げなさいと箇所があるんですけれども、この箇所だけ捉えてですね、今ヒルソングとか他の国でも結構有名なグループが神様の賛美をしてですね、結構有名になっているグループも、ヒルソングっていうグループがあるんですけれども、でもその弾いたり実際にそこでパフォーマンスをしている方々は入れ墨とかもタトゥーもあって、何かこう今風な立ち振る舞いをしていて、それを自身をもう全てを否定するような考え方も結構強いんです。 Amen. In the Old Testament kasi, pag sinabing sacrifice, yung mga tupa na sinasacrifice, kinekensayan, chinecheck kung may batik, may tama ba, hindi karapat-dapat yan i-offer. Ngayon, dinala nila ngayon dinala sa teaching para sa atin bilang nananampalataya. Sabi ko kung magpakinggan nyo lang ang message ng kanta ng Hillsong, okay, United Hillsong, ang ganda ng message. Pero ang problema, nakikita kung bakit yung mga kumakanta daw doon, maraming dumi sa katawan, yun ba holy sa hindi naman karapat-dapat sa Panginoon, dahil bakit may mga tattoo sila. Sabi ko, sa stand ko lang para sa akin, sa stand ko pagdating sa ganyan, kung ikaw hindi nakakilala sa Panginoon, at marami ka ng dumi sa katawan, at nung tumanggap ka sa Panginoon, hindi yun nagiging hadlang na hindi ka ma-save. Dahil
ano hindi mo naman alam kung bago ka nagpa-dumi ng katawan eh. Kung sa ano, you are saved. You are still saved. You are accepted to God. そして先ほどの結構有名になっているヒルソングやユナイテッドヒルソンがのグループがあるんですけれども、その、入れ墨をしている方が、パフォーマンスをしてかなり品種を買ってですね、かなりの人がそこを批判していくんですね。で、私自分の見解になるんですけれども、確かに入れ墨があって実際にはもちろん心力はないかもしれないですけれども、でも私たちが神様に奉仕をする気持ちとか、私たちが神様の前に受けられているのは、昔の時代はその捧げ物をして、その自分のこの捧げ物もいろんな動物とか本当に清い状態で渡すんですけれども、今私たちはもうイエス・キリストによって神の子とされた私たちはもうその自分が昔で確かに入れ墨をしてしまったんであれば、その昔をしたことによってもう奉仕ができないとか、昔の悪いことをしたことによってもう神様の前には渡すことがもう全くできない考え方ではないと思うぐらいに、神様を受け入れた人というのは、いかなるタトゥーであろうが入れ墨であろうが罪だろうが、そんなことはもう神に受けた以上は全く何の効力も発さないぐらい清いものとイエス・キリストによってされるんですと。So, hindi ko tumutukoy porque sabihin natin na may tattoo, hindi po ligtas yan. Hindi, may pag-asa pa yung maligtas sa Panginoon. Dahil sabi niya, Ephesians 2:8, sabi niya, for by grace, you have been saved. Through faith. Kung may pananampalataya ka, maliligtas ka. May pag-asa tayong maliligtas. Hindi dahil nagpakatupa, hindi ka na maliligtas kasi sabi niya, present your body as a living sacrifice. Hindi po yun yung context ng verse na ito na pag meron kang tattoo, hindi ka pwedeng maligtas. Hindi po yun yung context ng natin. Marami kasi akong naririnig sa ating mga man of God at minsan nagpipintuhan pa nga kami. Sabi niya sa akin, bakit nyo kinakanta yung kanta ng Hillsong, Wisdom Name? Yung mga kumakanta doon, kung Christian sila, bakit ganun ang itsura nila? Sabi ko, bago sila nakakilala ng Panginoon, ganun na sila. ちょっと私がやっぱり多くの人が本当に純粋にヒールソングだけの歌を聴いていけば本当に恵まれるんですね。実は自分も結構恵まれるんです。でもその方や誰かが私を批判してですね、いろんな人を批判して、なぜそんな入れ墨のある人の歌を聴くんだというふうに言ってきたので、いや確かに今はなかなかそういうふうな、外見はそうかもしれない。でも神様を受け入れる前のことであって、今はもはやもう違う言い方をしている彼らにとってはもうそんなのは関係ないはずだっていうのが私の見解なんです。 Amen. So, isa lang ang sagot ko doon, sabi ko, huwag kang tumitingin sa tao kung ano yung itsura ng tao, kumakang tao, itsura ng tao, ano yung message na binibigay, ano ba yung message ng kinakanta, ano ba yung message na nagmumula sa kanyang puso, sa isip, sa bibig, na lumalabas sa kanya, kung anong mensahe ang kanyang lumalabas sa kanyang bibig. だから私たちは目で見えるものですぐに人を批判してしまうんですけれども、私はその友人にはアドバイスをするんです。目に見えるものではなくて、その人の生き方、その人の話し方、その人の振る舞い、その人が本当に誰に栄光を表しているか、そこを見るべきではないかと。 Amen. So, for your final, hindi naman siguro ng context sa Para sa akin, hindi talaga yun ang context para doon sa sabihin natin na hindi ka pwede baligtas kasi binumis ka. Sabi nito, our reasonable service. Ibig sabihin, yung reasonable, ano ibig sabihin na reasonable? Pag tinagalog mo kasi yan, dahilan eh. Pero kung tingnan mo sa dahilan para magsamba, kung mo sa Greek talaga yung ginamit ni Paul, yung reasonable dito is, ibig sabihin ni Paul is yung common sense na dapat natin gawin. ここでは、合理的なとか、ここでもう一個の、今ジミーさんが違う言葉で言っては、そのやるべきこと、当然のことというふうな訳をしていますけれども、当然私たちが神様にするべき奉仕というのは何ですかという内容でお話をします。 Sabi niya, our reasonable, yung service, ang ginamit sa kasi Greek is latria. Latria means worship, yung ginamit ni Paul. ここ、供え物ですよね。 So, yun, sabi niya sa title natin, sabi niya, our reasonable service to God.
ano ba yung reasonable para tayo maglingkod sa Panginoon. Binanggit ni Paul dito sa chapter 1 ng Romans 1 to 11 about the righteousness of God, the grace of God, the mercies of God. Kung saan nandun yung sinabi na dito kasi, by the mercies of God, present your body as a living sacrifice. ここでもう一回読み上げますと、12章を読んでいきますと、すごく結構いろんなことが書かれているんですけれども、一節ではそういうわけですから、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいと。Doon sa chapter 2 ng Romans chapter 2, sabi niya, nandun yung mababasa natin about of righteousness of God. Chapter 3, the faithfulness of God. Chapter 5 is God's peace. Kung makikita natin dito, inuna ni Paul, binigay lahat yung kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano naawa ang Diyos sa atin, bago ibigay itong chapter 12. 実はこのローマを読んでいきますと、神様の忠実さ、神様の本当憐れみ、神様のその本当にこの平安を喜ぶとか、いろいろ順番にローマは実は書いてあるんですけれども、その全ての前にまず一番最初に皆さんに理解していただきたい、そういう順番にもなっていますし、聖書はまずはどれだけあなた方が神様によって憐れんでもらったかっていう事実から始まらなければなりません。 Ito yung laging tanong sa akin noon. Nung naririnig ko about preaching ng grace, for preaching ng grace kasi more on the goodness of God, how God is grace. Sabi ko, ano ba yung natin, kung mas ano ba yung respond natin, ano ba yung gagawin natin kung ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nandun lahat, ano ba sa atin bilang isang tao? Parang yun, doon ako nabibitin doon sa ng grace preaching. Yung, siyempre, lahat pakikinggan natin, lahat kabutihan ng Diyos, kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano naawa ang Panginoon sa atin. Yun yung laging narinig ko preaching. Pero ang tanong ko sa akin is, kung gano'n ang kabuti ang Panginoon, ano naman ang gagawin natin bilang isang tao? Kasi hindi ko alam kung sa ano ko is, parang mahilig kasi ako sa challenging. Hindi ako maano yung, ano ba tawag yun? Sway ba yun sa ano? Yung easy. Parang sa akin kasi is mahilig ako na challenging. Ano ba yung challenge bilang sa isang nananampalataya, bilang isang tao? そして私も以前皆さんにもお話をしたかと思うんですけれども、全くこのクリスチャン生活長かったんですけれども、今回一番最後にフィリピンに帰ってグレース、本当に福音っていうか恵みですね、恵みベースの教えにどっこりハマってしまったっていう話をしましたよね。その以前はいやかといっても恵みといってもねと何か人間ってまだできることがあって恵みだよねっていう条件付きでいたクリスチャンの考え方からやっぱり恵みしかないんだ、憐れんでもらったしかないんだっていう現実に戻るんですけれども、確かに私はどっぷりハマったんですけれども、でもその中でこの人間としての性質として、でもかといって私たち神様のその素晴らしさに甘んじるんではなく、やはり何か神様のために分かったからこそやれることはないのか、神様に供されてでもなくて、分かったからこそどんなに愛されてるか、どんなに祝福されたか、憐れんでもらったか、恵んでもらったかって分かったから以上に何か神様のためにやれないかっていう今感情に私は今動いているんです。So, sabi ko sa inyo, kung meron kayong hindi naiintindihan sa akin, mas appreciate ko. Pag minisit nyo ako na, bro, hindi ko naiintindihan nyo. Paano ka to? Medyo mali yata. Mas appreciate ko yun kasi bilang challenge sa akin kung ituwid kung ano ba yung mali. Kung titingnan natin sa ating trabaho, sino ba yung nagpapaganda sa trabaho natin? Di ba? Mga QC. Pag-check nila ang trabaho mo, may comments. Sa susunod, ang gagawin mo ngayon is ayusin mo. Hindi na ulit mangyayari yun. Yung comments na yun, yung mali sa ating trabaho. Kaya gumaganda yung production ng trabaho natin dahil sa QC o kaya Kensador. だから私もさっきね今、神様の御言葉を今皆さんの前でも何か伝えれるようなチャンスをいただいたんですけれども、でも本当に正直な話、何かちょっとこれは少し偏った見方だよとか何かあれば言ってほしいですね。
でやはり仕事場でも品質保証の部署があるというように、やはりこの完璧な仕事っていうのはなくてですね、やはり誰かに第三者があなたのことを見て、あなたの弱いところやもっと改善できるところを言われて初めてもっとより良い結果になることがあるので、私も非常にそれは正しいと思ってますので、皆さん遠慮なく何かあればメッセージャーとかなどを使って教えてくださいね。Amen. So, yun ang challenge ni Paul ngayon. Nung nabasa ko itong chapter 12, ito yung challenge ni Paul sa mga kapatiran, sa mga sa Roma. Brethren, sabi ng brethren kasi ditutukoy dito si brother and sister. Sa mga kapatiran niya sa gawain. Sabi niya, I beseech you therefore, nakikiusap ako. I urge you. Parang nagsusumamo ba sa Tagalog? Parang, I urge you, my brethren, sabi na, by the mercies of God. Saan na kinuha yung mercies of God? Doon sa sabi ko nga, chapter 1 to 11. Nandun lahat yung nandun yung paano naawa ang Panginoon, kung paano kabuti ang Panginoon sa atin. Sabi na, by the mercies of God, ito yung challenge niya. Present your body as a living sacrifice. でここの箇所、ローマ書の12章を読んでいきますと、すごくなぜそこまでお願いをするんだっていう表現ですよね。なぜそこまでしてパウロみたいな人が人にお願いができるんでしょうか。それはやはりここに書いてあるように、神の憐れみのゆえにですね、憐れみのことを知った彼は実際に自分のことではなくて、その自分の姉妹や兄弟、女性も男性も含まれてるんですけど、本当に謙虚にお願いをする場面でもあります。Amen. So, doon nga yung challenge ni Paul, sabi niya, present your body as living sacrifice. Point natin number 1, sabi niya dito number 1, sabi niya, our reasonable service to God is to respond the mercies of God. 1番、本当に私たちが憐れみのゆえに、私たちが自分たちを捧げられるであれば何ができるでしょうか。1番がその神様のメリシー、憐れみにどうやって応えるかですね。Sabi nga, to respond the mercies of God, yun yung practical application para sa atin bilang isang nananampalataya. Yun sinasabi ko, ano ba yung challenge bilang nananampalataya? Kung ang Diyos ay mabuti, kung ang Diyos ay maunawain sa atin, ano yung respond natin bilang isang mananampalataya sa kay Kristo? Sabi niya, di ba, present your body as a living sacrifice. Yun yung sabi natin na the practical application, yung dapat natin i-respond sa kaawaan ng Diyos sa atin. ここでは1番、このパウロの観点から私が今学んだこととしては、本当に憐れみのゆえに、憐れみだけで私たちは今生きているのであれば、私たちはどのようにしてそれを少しでも本当に分かったんですよと、本当に理解したんですよと、どのような方法でそれをこの世の中に示せるか。やはり1つ目は反応があるはずです。その反応があるんですけれども、その反応というのはここでどんな反応かというのもパウロ先生は言っています。それは体を神に受けられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。Amen. Sabi niya, the practical application, ano yung practical application? The practical application is to demonstrate, kung saan ipakita natin, demonstrate the salvation, the grace of God, the mercies of God, kung paano siya naawa sa atin, kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Kasi madaling ma-determine ang Kristiyano pag nandito lang tayo sa gawain. Nandito tayo lahat, siyempre alam natin, Kristiyano to eh. Pero kung nasa labas tayo ng gawain, o kaya hindi natin kasama yung mga man of God, hindi natin Christian, hindi kasama natin ang mga Christian, mga brother and sister, dapat doon laging nakikita sa atin kung paano natin ma-demonstrate o maipakita kung paano tayo naligtas, kung paano naawa ang Panginoon sa atin, kung paano ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. そしてここの反応というのは、今礼拝に来てるからあんたたちはクリスチャンだね、神様にあんたたちは信じてるんだねでは終わらないんです。これはもっと重い意味があってですね、この礼拝場の外に私たちが同じように全くのクリスチャンと人生を共にするときに、果たしてあなたの人生、あなたの働き方、あなたの話し方、あなたの振る舞いによって、ただ神様の恵みによって私は救われたんだと、
恵みによって私は今ここに憐れんでもらったからここにいるのと、自分の力ではない、ただ神様の憐れみと恵みの上にそれらができたんですよっていうのを他の難民者の人があなたを通して見ることができる、それがあなたのできる捧げ物なんです。 Amen. So alam niyo po yung living sacrifice na binanggit ni Paul dito. Pag makikita natin ang living sacrifice, pag sacrifice kasi in the Old Testament is pinapatay, kinukuha yung dugo bago i-sacrifice. Pero ang binanggit ni Paul is living sacrifice. Present your body as a living sacrifice. Kung titingnan natin is sa English, sa ano ng English, oxymoron. Oxymoron yung combination of contradictory. Kung sa ano yung, tama ba yun lang? Oxymoron. Yung magka-combination, yung contradictory, yung siyempre, living sacrifice. Yun yung ginamit kasi ni Paul eh. Buhay na handog. Kasi sa Old Testament kasi, ang sacrifice, patay. Kaya ang sabi ni Paul is, present your body as a living sacrifice. Buhay na handog. でまたこれ興味深いんですけれども、皆さん供え物っていうのはほとんどやっぱりこう死んだ、ね、その旧約聖書ではやっぱりこう殺されるんですね。供える動物っていうのは生きたままではなくて、やっぱりその血によって一回こう殺して供えられるっていうのが、まあ一般的に昔の人から言われば供え物的には死んだものであるんですけども、ここは興味深いことに対比した、それこそある意味見方によってはこう何か矛盾した生きた供え物なんです。そこは皆さんにも注目してもらいたいと思っています。 Amen. Alam mo yung ibang oxymoron para sa atin, yung combination ng contradictory. Parang sweet and sour. Kain. Diba? Sweet, diba? Sour pa. Diba? Isang ano din yung sweet and sour. Diba yung ibang ano. Magkakontra sila pero maganda yung ibig sabihin. Parang ganun nga, sa living sacrifice, buhay na handog. Buhay na handog. Kung masyadong hindi siya patay, kailangan na patayin pa. Yun yung inaano ni Paul na habang tayo nabubuhay, we must to show that we demonstrate the grace of God, the mercies of God, lalo na nga sa ating mga nakakahalubilo sa ating pang-araw-araw na buhay. だからこそ私たちはその日々の生活の中でそれを示す重いんですよね。一回きりでぽっきり死んで備えられるんではないんです。生きながら呼吸をしながら私たちは自分たちを備えること、神様の御前に捧げること、これがここではパウロによって私たちに進めているわけなんです。 Amen. So, sabi nga, how to present our body as a living sacrifice. Yun yung tanong kasi dyan sa 1. Paano natin i-present ngayon ang ating sarili na buhay ng handog? ではどうやって皆さん生きた供え物として自分を捧げれる、どこの場面でどうやって捧げれるんですか？ Ano mo ang sagot ko dyan? Nandyan pa rin sa Romans chapter 12 verse 2. 答えはローマ書の12章の2節にあります。 How do we present our body as a living sacrifice? Sabi nga sa verse 2, sabi na, and be not conformed to this world, but ye be transformed by renewing of your mind, that may prove that is what is that good and acceptable and perfect will of God. そして答えは、もし皆さんがじゃあ私は生きた供え物としてどんなことを実際に適用していけばいいのか、2節に書いてある通り、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。 As we present our body as a living sacrifice, sabi na, be not conformed to this world. Kung sa huwag pumayon sa takbo ng mundo ito ngayon. Lalo na ngayon, medyo gumaytek ngayon ang media. Kung saan doon tayo nakafocus, mas marami pa yung oras natin doon. Kung saan lahat, titingnan mo ang Facebook ngayon, titingnan mo ang media ngayon, halos lahat gusto maging sikat. Yun yung sabi na, do not be conform. Yung conform kasi, para kang umayon. Alam mo yung yung gumagawa kayo ng puto o kaya cake. Kung ano yung gusto mong form, pagka binake mo yun, lalabas sa gusto mong hugis. Yan yung sinasabi ng conform. Is you are mold. でそして
まあ私の、まあ、思いなんですけれども、今まさに SNS の時代ですよね。メディアの時代、本当にソーシャルメディアが本当に頻繁にもうやっぱり流用されていて、本当にもう当たり前の時代になってきましたけれども、多くの人がもうそれをずっと手に持って離さない、そこに時間をずっとかけてもう見ている状態ですし、場合によってはこの出ているいろんなその目で見えている有名な人たちやそのような金持ちやあたかももっと有名になりたいと、何か皆さんの中ではそのような思いが一人一人に起こされて、一人一人この投稿する人が有名になりたいっていうのがもう見えるぐらい、何かずっとそのような努力をしているんですね。Kaya alam niyo po, yun po yung isang nakita ko kay Moses, isang character ni Moses. Example din ni Pastor nung last Sunday. Yung pinili niya talaga yung godly work, godly things. Kasi si Moses kasi nung inadapt siya ng anak ng Paraon, anak na Paraon na babae, kung sa apo ni Paraon para diretsyo, yung inadapt siya kasi doon, di ba, doon sa Hebrew sabi niya, kung pipiliin niya na manatili doon sa palasyo na yon, darating ang panahon na siya ay magiging hari. Pero tinanggihan niya, mas pinili niya pang sumama sa Israeli, the man of God, doon sa mga Christian. そしてやはりその選択が求められるんですね。だから意識して流れない。例えばモーセの例えで言うと、彼はもうファラオのその孫の養子となって、ね、娘がこの自分を見つけて、本来ならばそのままもし彼がいいことにいればもうファラオになってもっと長になる人だったし、そのような教育もされたし、そのように自分の人生を形取られていたモーセなんですけれども、彼は神様に呼ばれた時にはこの世のそのようなこの権力ではなくてですね、やっぱり神様の御心、イスラエル人の長になることを彼は選択をしたということです。Amen. So, di ba yung pamagat nung last week? Ano yung pamagat nung natin sa last week? Your choice. Head acts consequences. Kung ano yung pinili mo, talagang yun yung magiging result sa ating buhay. Tingnan mo si Moses nga, pinili niya sumama sa Diyos, sumama sa mga tao ng Diyos. Kasi kung si Moses practical siya sa pag-iisip, na kung gusto niya magiging sikat, manatili siya doon sa palasyo, ilang taon lang mamamatay din yung hari. Siya yung papalit automatic kasi inampun siya kung sa nagiging ako siya ng hari. Hindi malayo na darating ang araw, magiging hari din siya, magiging sikat. Pero hindi niya pinili yung worldly things, kundi mas pinili niya ang gawain ng Diyos. モーセの人生を見ていくと、本当に今のみんなであれば、なんでそんなもんだ、もったいないことを、なんでそのままにいれば、あと数年ぐらいであなたがリーダーになるのに、なんでそんなお金も権力ももうもらえるのが当たり前に、もうみんなが分かっているところで、なぜ彼は別の道を、本当に神様から示した道を選んだかっていうふうに責められるんですけれども、でもそれが先週の我々のそのメッセージだったように、自分の人生の選択が自分の決断、自分の結果、自分の人生そのものを作っているっていうメッセージにもつながります。Amen. So yun nga, sabi ko is kung may bat, medyo alert tayo kasi mayroong gusto iparating ang nagsusulat, gusto iparating ni Paul. Sabi na, and be not conformed to this world, but meron naman siyang dapat magiging checkpoint, kung checkpoint, maging alert. Sabi niya, be transformed by the renewing of your mind. Yung transform kasi, sabi niya is, yung magbago ka ng pag-iisip. Kung sa Greek is metamorpho, yung lava into caterpillar. Hindi yung madaling, pag nag-transform kasi ng gano'n, hindi siya pwedeng babalik ulit ng uod. So, lumama sa caterpillar hanggang mamatay. Ang madaling mag-transform kasi, madali din bumalik. Yung kotse lang ni Brother Doke, isang pindot mo lang yun, magka-transform ng sport car. Pero hindi po yun yung niya na, pag pinindot mo ulit, magtra-transform, babalik ulit sa kotse. Transformation. Pero hindi yun yung ibig sabihin ni Paul na ganun kadali ang pagka-transform. Ang sabi niya kasi is, metamorpho, yung lava into caterpillar. Pag nagiging caterpillar yun, hindi siya pwedeng babalik ng
uod ulit. それでここで面白いことにですね、この2節ではこの世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、そしてまた強い表現で、すなわち何が良いことで神に受けられ完全であるのかをわきまえするために心の一心によって自分を変えなさい。でここでこの一心、心の一心っていうのは変わるんです。古いものがあって新しいものが出てくる。でこのまたこの元々の言葉、元々のヘブル語の言葉で言うと、この一心変わるっていうのはドッキーさんの車のようにパッと押したら普通の車用車がスポーツカーな外観になるんですね。でまたピッとボタンを押したらまた普通のこの屋根がまた戻って普通の車に戻ると、こう戻ったり行ったりするこの変わるではないんです。このように変身でいってまた戻るではなくて、この一心というのは例えて言うと、ここで実際にはこの変え方というのはミミズが蝶になる。要は一回蝶になったものはミミズに戻れない。そのような変え方なんですね。一旦本当に変わるんです。ここも全く変わるんです。別人になるんです。別のものになるという意味でもう戻らない。一旦神様のこの一心によって自分を変えることができるというのは、もうこれや前の生活に戻らないようにっていう助言であります。Sorry bro, Doc, hindi ka na napag-transform naドキさん、ごめんなさいね。でもここの一心はあんたの車のようなSabi ang transformation kasi binabanggit ni Paul is yung hindi ka babalik sa originality mo. 戻らない。前の自分の悪い性質とか神様を知らなかった自分には戻らないという、本当にそういう変わることなんですね。Sabi nga, how do we present our body as living sacrifice? Be transformed. Magbago ang pag-isip. そして先ほども申し上げましたが、じゃあ皆さんが自分の人生を神様にこのように生きた供え物として捧げる。じゃあどうすればいいの？ここに書いてあるように心の一心によって自分を変える必要があるんです。Amen. So number 2 sa ating horizontal service, we must to renew our mind. Kung sa pagbago ng pag-iisip. Kung saan natin is mindset or to be change the way we think. Kung dati ang pag-iisip natin is nasa mundo, sa ating dapat tayo magiging sikat, dapat natin, paano ba natin paratilihin na tayo ay binago ng Panginoon? Paano natin ipakita sa mga taong hindi nakakilala sa atin na tayo tunay na binago ng Panginoon? Dapat yun laging isipin natin. Hindi natin isipin yung sarili natin na ay, wala akong pakialam sa kanila. だからこの自分を変えるっていうのは皆さんですよ。全員です。全員が私はこれでいいんだではないんです。毎日自分を吟味して、本当に私はこの世に流されていない、この世と私は調子を合わせていないか、日々心の一心ですねを実施して自分を変え続けることなんですね。Sabi mo, kung ano talaga iniisip mo, yan ang gagawin mo eh. Doon ka magiging, doon yung magmomold, lumalabas sa gawa. Kasi pag iniisip mong yun nga, sabi natin is, ang gawain ng Panginoon, pero sorry this is our choice na tayo ay nagpunta ngayon dito. Sabi ko, kung ang Diyos lang ang nagsasabi sa atin na tayo ay Sunday, punta tayo sa gawain, siya ang gumigising sa atin. Sabi ko nga, lahat siguro tayo kung mag-start ng 10 ang gawain, 9:45 lahat nandito kasi Diyos ang pumili sa'yo. Pero choice natin yan eh. Kung inisip natin na magiging maaga ka. Kung inisip mo ganitong oras ka lang makarating, ganoon ka rin makarating. そしてこの一心によって自分を変えるというのは、例えば皆さんここに礼拝に来ていますけれども、これはそういう流れだからと、そういう流れで神様が何か皆さんロボットみたいな形で、じゃあ9時40分に座ってるようにするっていうふうに神様が私たちにそのように指示をして強制でするならば、絶対皆さん9時40分にここに座ってるはずです。でもないんですよね。だから神様はやっぱり自由も与えてくださる、そんな神様ですから、皆さんがどのように自分を変えてここに今日臨んだか、皆さん自身が一番分かってるはずなんです。
Amen. So, yun nga, sabi ni Paul, how do present our body as a living sacrifice? Ay, sabi niya, we must to renew our mind. This is our reasonable service to God. Kung sa ano, yung pagbabago ng isip natin, pagbabago ng ituon natin ang pag-iisip natin into godly, yun yung nais ni Paul. Yun yung pinapakiusapan niya sa Roma. I beseech you, brethren. Basta, ano yan? I urge you. Parang nagsusumamo siya. Onegaiだからbasta. お願いしますと。だからここの表現もまた、ね、何をもってパウロはこんなにも懇願するんでしょうかね。お願いしますと、もう皆さん、もう本当にこれやってくださいねと、本当にもうこれはもうマストですよという、そんなようなニュアンスなお願いをパウロはローマの人たちにしているんですね。その内容が心の一心によって自分を変えなさい。 Pero alam mo, sa tingin ko lang dito, sa revelation ng Panginoon, bakit si Paul nakikiusap sa Israel? Di ba Israel pinili ng Diyos eh? Kung sa ano, they are chosen generation. Pero ang sabi ni Paul, kung babasahin nyo ang Roma, lagi nang sinasabi, I beseech you, brother, brethren. Kung sa ano, brethren in Christ, sabi niya, nakikiusap ako. Kasi kung titingnan mo, kung lahat sila ay talagang tao ng Diyos, bakit si Paul nakikiusap sa kanyang kalahi o mga Israelita? Alam mo ang tingin ko dito is, yung mga Israel kasi parang nakarelax sila, ay pinili na kami ng Diyos. Kung sa ano, wala nang pakialam kung ano bang gagawin namin kasi kahit anong gawin namin, safe naman kami eh. Kung sa ano, we are chosen. Pinili na kami, wala nang isang hadlang na ano mangyari. Kahit anong gawin namin, okay lang. Yun yung pinaka-point ni Paul na hindi dapat ganyan. Kailangan magbago kayo ng pag-iisip. だからここではパウロはこのイスラエル人とかに対しても自分と本当にもし同じような考え方でイスラエル人がいるならばもうあえてお願いしますって言いませんよね。もうこの人がなってるからあえて変えてくださいよっては言いませんよね。でもここはきっとパウロから見れば変わってないんです。自分たちは神様の恵みによって自分たち選ばれたからもう好き放題にしていいし人のことを考えなくてもいいし自己中心でいいんだと。彼らは日々心の一心によって変えられていなくなってしまった。だからあえてもう一度このようなお願いをしたんです。 Kung titingnan natin, si Paul nga, galing sa pinakamainam na tribes. Babasahin natin kung basahin niyo po sa Philippos chapter 3, sa verse 5, sabi niya nga, galing na ako sa tribes ni Benjamin. Yung 12 tribes kasi, yung tribes ni Benjamin is yun yung pinaka, kung may number 1, number 2, yun yung pinaka number 1 na tribes, pinakamainam na tribes, yung tribes ni Benjamin. Sabi niya, galing na ako sa tribes ni Benjamin. Sabi niya, kung Hebrew ang pag-uusapan, I am a Hebrews of Hebrew. Kung sa atin, kung sa Diyos is Lord of Lords. Kung sa mataas yung position ni Paul Hebrew of Hebrews. Mataas yun. Kasi Lord of Lords, ibig sabihin, siya yung nakakaangat. Sabi niya, kung sa Hebrew ang pag-uusapan, I am a Hebrew of Hebrews. Sabi niya, kung sa law naman ang pag-uusapan, walang kapintasan, lahat yan ginawa ko. Yun yung ni Paul, katauhan ni Paul. Pero sabi niya, ang lahat dyan ay inari kong basurahan, alang-alang lang kay Kristo. そしてここでパウロの皆さんバックグラウンドというか生い立ちを、皆さんも分かるかと思うんですけれども、もともと本当に彼はその血筋から見てもやはりその高い位置づけにもあったし、学歴的にもたくさん高い位置づけにあった。それが聖書にも書いてあるんですけれども、自分の中でもしかしその自分の生い立ちも自分の生まれ育った高い生い立ちも、そして自分の学歴も自分の置かれていた特権も権力もイエス・キリストを知ることによって全て無益、意味がないものとされるほどに、パウロがそれを分かった次第、本当にこの下になって本当にもう全く意味がなかったっていうことを悟ったから、このように本来ならばこの高い人から懇願するようなことはありえないんですけれども、全くそれらのことは意味がないと分かった以上、分かった彼は本当にお願いして、一人でも二人でも本当に神様のこの御心が分かるようにとお願いをしたところです。
sabi nga, kung sa loob pag-usapan ko, Pariseo sa Pariseo, lahat yan, walang kapintasan kay Paul. Pero ang sabi niya, lahat yan inari kong kalugihan, inari kong basura lamang, masunod ang kalooban ng Kristo. Bilang sa ating ilang pananampalataya, hindi lang sapat na tayo, meron tayong pananampalataya sa Diyos, tayo na ligtas. Hindi nga sabi ko, we must to demonstrate how God saved you. Kung paano ba naawa ang Panginoon sa iyo? Paano ba ang kabutihan ng Diyos sa iyo? Dapat nakikita sa atin. Sa loob ng church kasi, madaling makita yan kasi nandito tayo, sama-sama. Pare-parehas lang tayo. Pag nasa labas tayo, dapat doon yung application kung ano yung will ng Panginoon sa ating buhay. Ano yung ginawa ni Kristo sa ating buhay. Yun po yung tinutumbok ni Paul. Sabi niya, kailangan magbago kayo ng pag-iisip. だからパウロは私も自分のその学歴とか自分が達成したものとか全く意味がない。もう自分の家系さえも全く何の意味も実は示さないんだと、何の価値もないんだと、本当に彼がここでパウロは実感したからこそ、本当に彼はこの神のこの働きに本当に熱心に行いですね。そしてそんな人々に対して心の一心によって生かされることが重要であることをここで言っているんです。 Ngayon, ang question is, how to renew our mind? Yun yung tanong ngayon. Paano natin mabago? O paano tayo magbago sa pag-iisip? Yun yung tanong dapat natin din makita. いや、今度は分かりましたと、粗大モードになります。霊的な礼拝を、それが霊的な礼拝ですよね。じゃあ、今度は心の一心によってと自分を変える。じゃあ、どういうことでしょうか？ Isa kayo kasi talagang mahilig ako sa katanungan. Mataling hanapan ko ng tanungan para hanapan ko yung sagot. So sabi nga is, how to renew our mind? Paano natin mabago ang isip? Sabi niya, number 1, set your mind on things above. じゃあ変える。じゃあどうやって変わるの？どうやって意識するの？ここでは答えが書いてあります。この天にあることを常に思い描きなさいですね。 Set our mind on things above means concentrating on eternal rather than temporal. Kung sa nakatuon yung pag-isip natin kung ano yung nais ng Panginoon, kung ano yung mga godly things na dapat natin gawin kaysa mga dito sa mundo. Yung temporal kasi tumutukoy dito sa mga gawa dito sa mundo. Sabi nga, ang kasikatan, lubuluma yan. Mga ilang taon lang yan, ilang taon ka magiging sikat, lubuluma yan. Pero ang things sa langit, sabi niya, heaven and earth will pass away, but my word still remain. Yung sa langit is, nananatili yan. Pag tayo dinatan na rapture, tuloy pa rin ang buhay natin sa langit. Yung sinasabing buhay na walang hanggan. そしてどうやって変えるか、どうやって私変わるの、どうやったら一心できるの。このコロサイ書の3章の2節に書いてある通りです。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいなんですね。すでにこの世で腐れるもの、廃れるもの、なくなるもの、本当にこの変わらないものはないんです。で、不変なものがあるといえば変化なんです。その世の中で自分たちがそこでずっと自分の人生を、自分のその考え方を置くんではなく、その延長線にあるこの天にあるもの、これが永遠なんです。それに皆さんがいつも天に宝を積む、そのようなことをいつも思って人生を歩むことなんです。 Diba, sabi nga dito sa Colossians 3:2, sabi nga, set your mind on things above, not on earthly things. Sabi ni Paul sa mga Colossians. 今読み上げたコロサイの3章の1節ですね。 So, minsan kasi sa atin, ang hirap sabihin natin na ano yung mga heavenly things na dapat natin ituon ang ating pag-iisip. Kasi lalo pag yung may nararamdaman tayo, parang doon tayo nag-trigger ng totoo ba ang Diyos? Totoo ba na may magagawa ang Diyos? Pero kung ang isip mo, ang pananampalataya mo, ang lahat ay nagagawa ng Diyos, doon kumikilos ngayon, doon mo makikita yung fruit ng faith mo. Pero kung kayang-kaya natin, dahil may mga doktor naman, may mga manggagamot, hindi natin makita kung gaano
kabuti ang Diyos sa ating buhay. Sa totoo lang yung mga nanggagamot yan. Pero yun nga sabi ng tatay ko, temporary. Yun yung sinasabi niya na temporal. Temporary lang yan. Babalik at babalik din yan. そしてこの例えばですね、じゃあそんな天のものを考えるって難しいよね。確かに難しいですよね。日々の生活の中でどうやったら天を描くことができるか、アドバイスがあります。私の父も言っていたんですけれども、何か病気とか悩みとかもそうですけど、何か痛いとかすぐに病院行こうではなくてですね、父はよくやっぱり祈るんです。祈ってですね、この天にある力、天におられる方、神様のこの病気を癒す力をまずは本当にそこを思い描いてお祈りをするんです。それが天にあることだからです。すぐに病院に行こうとか、すぐ治してもらおう、それは確かに治します。病院ですからちゃんと勉強もしてますし、薬も処方されます。しかしよく父が言っていたのが、一時的な癒しでしか過ぎない。でもイエス様が私たちを癒すならば、あなたの病気を癒すならば、もしイエス様があなたを癒すならば、もはや完治なんです。もう戻らないんです。完治、それが天にあるものを思うということと同じではないでしょうか。 Amen. So number 2, number 2 sabi niya, how to renew our mind. Number 2. 2つ目、一心によって一心する。 Surround yourself with God's people. Kung sa Christian or man of God. Sa yun, piliin mo yung lagi mong makakasama sa buhay. Yun nga, sabi ni Pastor last Sunday, hindi naman tayo namimili ng kasama. Dapat Christian ang kasama ko. Kung ang kasama natin is hindi nananampalataya, dapat tayo yung tayo ang mag-impluwensya sa kanya. Hindi tayo ang ma-impluwensyahan ng unbelievers. Dapat tayo ang virus para sa kanila. Dapat makita sa atin o tayo ay magdala sa kanila na magiging Christian. So, may isang example lang ako. May oras pa naman. Kasi doon sa amin sa Pilipinas talaga, laging ina-advise, kasi binata pa ako noon Sabi niya, dapat pag mag-girlfriend ka, dapat dito sa gawain, kuha ka dito sa sa mga dalaga dito sa atin, sa mga young people dito sa mga Christian. Pero alam mo ang pananaw ko, sabi ko, mas maganda siguro, kuha na lang sa labas para madagdagan yung madagdagan ang Christian dito sa loob. Kaya, sa madaling sabi, nagka-girlfriend ako ng hindi Christian. At sabi ko, siya ang dadalhin ko dito sa church. So, sa biyaya ng Panginoon, nung nadala ko naman siya is, kung saan nagustuhan niya yung ng gawain. So, sa madaling sabi is, nagiging Christian siya. Siya yung nagiging partner ko ngayon. So, hindi ibig sabihin na mamimili tayo, dapat Christian lang laging kasama natin. Kung hindi Christian yung kasama natin, dapat tayo mag-influensya na magiging Christian. あとは、これは説明、やはり選ぶんです。人を付き合う人を選ぶということでちょっと間違ってはいけません。よく私は若い頃によく牧師先生がもしあなたが結婚するんだったらこの群れの中から選びなさいと、女性をここから選べとよく言ってたものです。でも私はいやでもこの中からだけど逆に何か別のここにいない女性を私が選ぶんであればここに連れてくれて増えるんじゃないかと逆の発想があったんですね。でも神様の恵みによって本当私はクリスチャンではない女性と付き合ってクリスチャンではない女性と結婚したんですけれども、私はやはりこの箴言にも書いてある通り、知恵のあるものとも歩む者は知恵を得る、愚かな者ともとなる者は害を受けるですけれども、でも私たちが知恵を持って相手に影響されるんではなくて死する方なんですね。私たちがある意味コロナでいうとウイルスなんですね。皆さんのウイルスを私たちが影響されるんではなくて、私たちのウイルスを神様というイエス様のこのウイルスをまき散らして多くの人がもっと神様のことを知るようにするのがこの意味だと思うんです。だから恵みの今妻はもう教会のキーとなって本当に良い働きをして神様を信じています。 Amen. So, totoo nga yun, sabi ni Pastor, kung ano yung nakakasama mo, hindi malayo na darating ang panahon, ganoon ka din. Kaya kung ang makakasama mo is businessman, hindi malayo magiging businessman ka someday.
Kung ang lagi mong kasama is, sabihin natin na talagang nagbi-ministry sa church, mga musicians, kung lagi mong nakakasama yan, hindi malayo ang panahon magiging music ministry ka din. だからまああえてねそれで皆さんあえて自分からこうね悪い人を連れてきて友達になることを勧めてないんですけれども、ただやっぱりそういうことは本当なんです。この書いてある通り、知恵のある者と共に歩む者が知恵を得る、愚かな者の友となる者は害を受けるという事実があるからこそ、もっと皆さん知恵を持って人と接してくださいと。そしてあなたがもしいつもビジネスマンと付き合っているならばいつかは起業するかもしれません。何か楽器を教会に弾いている人と付き合っているならばいつかは楽器をいつかは弾くかもしれませんよね。そのように影響されるのが人間っていうのがこの信玄に書いてある通りです。 Amen. So, we have to choose. Nasa atin ang choice. Kung anong pinili mo, result, sa'yo, ikaw din ang mag-aano. Kaya sabi niya, to renew our mind para mabago ang ating pag-iisip. Choose your partner. Choose your friend. Kung set your mind on things above. Surround yourself with God's people. そしてその一心は先ほどもありましたが、天を見る。何事も天が働いている、神様が働いているというふうに意識すること。2つ目は、やはりその自分が関わる人間ともしっかりと影響されるか、影響をするか、いつもそれという関係があるということを意識することなんです。 Pag ang makakasama mo, mareklamo. Dating araw, mareklamo ka din. Kaya maganda ang kasama yung mga problem solver. Yung nagsusolve talaga ng problema. Para pagdating ng problema mo, alam mo kung paano masosolve ang problema. Kasi alam niyo yung pag-aaten natin dito sa gawain ng Panginoon. Alam naman natin na alam natin yung mga message pero iba yung nakukuha natin na wisdom na nanggagaling sa Panginoon na lagi natin ina-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung wisdom kasi yung nakukuha natin, every message, every attend natin ng gawain, may nakukuha tayong wisdom from above na lagi natin nagpo-control sa atin na dapat gawin mo to, ay, iyan kalooban ng Panginoon. May wisdom na binibigay ni Lord sa'yo. Yun yung nakuha natin every service sa ating pagtitipon. Kaya huwag natin maliitin ang mga Bible study, mga gawain ng Panginoon. We must huwag natin tawag dito? Huwag natin maliitin ang mga bagay na yan kasi isang wisdom lang makukuha mo sa Panginoon, malaking epekto sa ating buhay. だから皆さんのこのようなバイブルスタディとか聖書勉強会、ね、とかこの礼拝に来ること、皆さん実は知恵なんですよね。皆さんが自分の勉強大学とか高校では得られない知識と知恵を今この礼拝とかいろんなこの神様の働きによって皆さん得てるんですね。そしてそれをいざという時に適用できるように備えてるんです。だからこのように引き続きこのような集まりに集うことをお勧めいたします。 Amen. So, psycho, sabi ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 13 to 12. Ito yung pinakaano ni Paul kung tawag dyan. Conclusion niya ni Paul dyan sa message niya. Sabi niya, therefore my beloved, as you have always obeyed. Dahil sumusunod tayo naman sa ng Panginoon. So now, not only in my presence, hindi lang nandun ako, si Paul pang nagsulat yan dapat mas ginagawa niyo pa nung wala ako. Kasi si Paul kasi nakulong na Yun yung ni Paul, sabi niya, much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. 13 sabi niya, for it is God who works in, but both to will and to work for His good pleasure. そして、最後ですね、今日のピリピですね、皆さん聖書があれば、ピリピの2章ですね。ピリピの2章の12から13節読み上げます。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。
Kung titingnan po natin ang verse na to, kasi may mga may misinterpret na naman dito. Ang sinabi ni Paul is, work out your salvation. Ang pagbinsan kasi may mga nagtuturo na work in your salvation. Kaya kailangan nilang gawin to, kailangan nito para ma-save. Pero ang sabi ni Paul, sabi niya, work out your salvation. Bakit? Kasi may nag-work in. God who work in. Kung sa ano, ang Diyos ang nagtrabaho para sa ating kaligtasan. Kaya ang gagawin natin bilang sananampalataya is to work out. Kung sa ano, sa mga nag-gym, bago kayo magkaroon ng ano, ay hindi kayo nag-gym para magkaroon kayo ng muscle. Meron kayo ng dating muscle. Kaya lang kayo nagwo-workout para lumabas. Kung sa ano, lumabas yung muscle, kung sa ano, makita. Wina-workout mo yung muscle, kaya lumalabas, nakikita. Ganon yung ano ni Paul na, we must work out our salvation. Ipakita natin kung paano tayo iligtas ng Diyos. Hindi tayo pumupunta dito para tayo maligtas. Kasi meron nang nagtrabaho sa ating kaligtasan. Sabi niya, God who is working. Kung sa ano, ang Diyos ang nagtrabaho sa ating kaligtasan. Kaya ang assignment natin bilang isang ano, nananampalataya is to work out. そしてここでまだここもよく間違った教えになっているところもあるんですけれども、このそういうわけですから、愛する人たちいつも従順であったように、私がいるだけで時だけではなくて、私のいない今はなおさら恐れをののいて自分の救いの達成に努めなさい。皆さん、救いっていうのは他の人があれをしないと、ああしないと救われない、これをしないと救われないっていう教えがあって、いろんな人がいろんな働きを必死に今やっているという、そういう宗派というかそういうところもありますけれども、違います。私たちには自分の救いは達成はできません。ただ唯一一つの道はイエス・キリストによって自分たちの救いは達されたんです。ただ私たちがすることは達成したよっていうことを世の中に示す。例えばジムに行くと筋肉を鍛えると一緒ですね。筋肉っていうのは皆さんが持っているものです。同じように救いっていうのは皆さんがあります。でもこの救いを達成するというのは、この自分が救われたんだ、もうすでに達成されたものをこのように示す。ジムで言えば筋肉を大きくして本当に達成できたんだということをもっともっと示すためにやるということなので、これは自分の救いというのは神様によって達された。ただそれる必要があるんです。これによって努力をして、これが本当に達成されたことを示す、そういう意味であるというふうに私は思っています。 So our reasonable service, sabi niya, we must to respond the mercies of God. Pakita natin kung paano tayo, paano naawa ang Diyos sa atin, paano tayo niligtas. 一つ目は今日の、サマリーになりますけれども、私たちが神様に見せれるのは、一番神様がどんなに自分を救ってくれたか、神様にどんなに恵んでもらったか、神様がどんなに憐れんでくれたか、まずそこを示す人生なんですね。 Okay, number 2, sabi niya, we must to renew our mind. Magbago ng pag-iisip. Set our mind on things above. 2つ目はこの心の一心によって自分を変える。それはどういうことかというと、常に天にあるものを目指して、天にあるものを思い描いて、それをいつも自分の中に取り入れて人生を過ごすことなんです。 So, yun nga, kamuli is, we must to work out our salvation. Pakita natin, paano tayo niligtas ng Diyos, gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. So, yun lang ang message ng Panginoon sa atin. で3つ目はこの書いてある通り、この私たちの救いの達成を務めなさい。この世の中に本当に恵まれたんだということを、ただ口ではなくて自分の人生によってこの筋肉を大きくすると一緒で、やはりこの強い自分たちを、このように憐れんでもらった自分たちを、このいろんな方々に自分を見せれるような、そんな人生を実際に示すことなんですね。以上です。 May sa tayo manalangin. Yes, Lord, ang Diyos ng Diyos, ang Panginoon sa lahat. 天の神様、今日も神様ありがとうございます。王の王、神の神、あなたが本当に神様であることを感謝いたします。どうか今日の御言葉が本当に一人一人神様の御言葉であって、神様が一人一人に願っていること、パウロを通してお願いをしていた、交換していたことを私たちにもお願いしているところでした。どうかこの御言葉が一人一人に理解され、本当に適用することができますように、イエス様が働いてください。
イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございます。それではハレルヤマーチの時に進みたいと思います。それではお祈りを全力でお出しします。Tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na nagiging dahilan ng aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na naihayag sa araw na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga lingkod, Panginoon, na si Bro Jimmy at si Ma'am Naomi, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na tunay, Panginoon, na buhay ay yung mga salita, Panginoon. Na ang nais mo, Panginoon, sa amin ay lagi kaming magbago ng pag-iisip, Panginoon, sa pamamagitan at sa maging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na nagiging buhay. Hayaan mo, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, ay maging buhay na handog, Panginoon, na maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga kaloob na natanggap sa oras na ito, Panginoon. Pagpalain mo ito, Panginoon, upang magamit sa iyong mga pangailangan dito sa iyong tahanan, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat isa na bigyan mo ng pagpapala, Panginoon. Lord, salamat sa oras na ito. Tulungan mo ang bawat isa at ingatan sa ating pag-uwi, Panginoon. Kaya na pong bahala, Panginoon. Palain mo ang bawat isa. In Jesus' name.それではお立ちください。朝礼を賛美しましょう。お願いします。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、すべての兄弟姉妹の上に豊かにありますように。アーメン。お聞きください。